So bago ang lahat, Lunes na naman. Bago pumasok, naka 3-0 na ang San Antonio matapos talunin ang Nets. Nagkaroon ng best performance si Dylan Harper, 20 points, 6 rebounds, 8 assists. Sugod lang din naman ang sugod itong si Harper. Pero show pa rin ni Victor Wembanyama. Hindi na malaman kung cheat code or unfair talaga siya maglaro sa NBA. 31 points, 14 rebounds, 4 assists, 3 steals at 6 na blocks. Silang dalawa ni Steph ang may pinakamataas na total stock. Ito yung combine ng steals at blocks. Si Steph merong 7 steals at 4 blocks, samantalang si Wembanyama meron namang 18 blocks at 5 steals. Na dahil sa NBA lang may forever dahil walang katapusan ng record, si Wemby ang unang player sa history na merong at least 100 points at 15 blocks sa unang 3 game. Kung gaano ka-insane at ka-unfair yung numbers ni Wemby, siya lang yung player na nakakapag-dominate sa isang game by blocks at nakakapag-dominate din sa buong NBA. Sa 18 blocks ni Wemby sa buong season or sa 3 game, mas mataas pa yon sa 27 teams sa buong NBA ngayon. Ang tanging teams na umangat lang sa kanya or mas mataas ay Memphis at Detroit na merong 20 at 21 total blocks. Kapag naman nilagay sa by average, mas mataas pa rin si Wembanyama sa 23 teams sa buong liga. Nasa 6 blocks per game si Wemby. Yung kalaban naman nilang Nets, nasa tanking phase pa since kailangan din naman makapondo ng panalo at stats. Doon pa nakakalamang ngayon ang San Antonio. Mapapalaban pa ang Spurs by November. Doon kasi makikita kung pang out of the planet na talaga si Wembanyama dahil mga playoff team na ang makakalaban nila doon. Si De'Aaron Fox naman, possible makabalik din ang first week ng November. Nasa 5-on-5 practice na siya. Nasa at least 5 games pa ang San Antonio na walang De'Aaron Fox base sa report. Hindi din alam kung maapektuhan noon ang rotation ng Spurs dahil kay Harper at dito kay Stephon Castle pagbalik ni De'Aaron Fox. Halos solo rin naman ni Dylan Harper yung second unit sa point guard, kaso kapag ibinaba si Castle, dalawa na sila. Ang team na nahihirapan talunin ang San Antonio or hirap nilang matalo ay Miami Heat. Since 2020, 10-2 record ang Miami kontra San Antonio. Makakatapat din ng Miami ang Spurs pagdating ng October 31. Hindi pa bumabalik si Fox nun. Ang Suns galing sa 2 tambak na talo versus Clippers at Nuggets. Muntikan pang maging 3 yun dahil yung Sacramento natambakan din sila kaso nakabalik. Kaso mukhang pinatatamaan ni Dillon Brooks si Booker. Nag-a-average kasi si Devin Booker ng almost 27 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Meron pa siyang nasa 56% sa field at 33% sa 3-point area. Siya din ang primary ball handler ng Phoenix Suns. Kaso nasa 6 turnover per game si Booker sa loob ng 3 game. Biruin mong si Dillon Brooks ang second leading scorer ng Suns na merong 19 points, 3 rebounds, 2 assists, 37 and 29%. Kung ang second leading scorer ng isang team ganong kababa ang percentage, talagang matatamba ka na matindi. Ang komento pa ni Dillon Brooks, dapat mas maging lalong buhaya si Devin Booker or more little selfish. Kahit hirap na ang tira, gawa niya ng paraan para makascore. Hindi ko alam kung sarcastic comment yun para kay Brooks. Marami naman talagang pilit na tira si Devin Booker pero mas maraming attempts si Brooks kumpara sa kanya. Nasa 19 attempts per game itong si Dillon Brooks kumpara sa 15 ni Devin Booker. Ito yung pinakamababa ni Devin Booker since 2017 season. Pero siya pa rin ang leading scorer. Si Jalen Green naman estimated makakabalik after ng road game ng Phoenix Suns kontra sa Jazz at inaasahan yon at least first week ng November. Problema na ng Suns ang defense last season. Ngayon naman problema na rin pati offense. Alam ko 3 na ang big man ng Suns eh. Meron pang perimeter defender ngayon. Dahil ang Suns bumababa na, doon ang pagkakataon naman ng San Antonio na makasingit ang pwesto papasok ng playoffs na sila ang magiging contender ngayon.